May isang sikat na manlalaro ng soccer na kilala sa tawag na golden leg. Dahil sa halos hindi siya pumapalya, tuwing sisipa siya ng bola papuntang goal, siguradong puntos ang resulta. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may kasama siyang si Han, isang kakampi na palagi niyang minamaliit at binubuli. Isang araw, inalok siya ni Han ng pagkakataong kumita, nang malaki kailangan lang niyang sadyang ipatalo ang laban. Dahil sa kasakiman, pumayag siya. Kaya noong mismong laban, sinadya niyang sipain ng bola lampas sa goal. Pagkatapos ng laban, nagalit ng husto ang mga tao. Nagkagulo ang crowd at pinagtulungan siyang bugbugin. Sa kaguluhang iyon, napuruhan ang kanyang paa hanggang sa tuluyang mapinsala. Samantala, natatawa lang si Han habang nagtatagumpay ang kanyang plano. Dahil wala na sa eksena ang golden leg, siya ang unti-unting sumikat at naging isa sa pinakamatagumpay na coach sa larangan ng soccer. Si Golden Leg naman, dahil sa kapansanan, nauwi sa pagiging assistant ni Han. Araw-araw, ginagantihan siya nito sa pamamagitan ng panghihiya sa harap ng iba. Paulit-ulit siyang nakikiusap na bigyan ng pagkakataong makapagsanay ng isang team, pero tinatanggihan lang siya ni Han. Sa halip, iniinsulto pa siya nito at sinasabing wala na siyang silbi. Dahil dito, nagngingit-ngit sa galit si Golden Leg at sinisisi si Han sa nangyari sa kanya. Pero wala nang naniniwala dahil isa na lang siyang walang kwentang tao sa paningin ng iba. Dagdag pangkirot ang ginawa ni Han nang aminin nitong siya talaga ang nagplano ng lahat at nagbayad pa ng mga taong sisiguradong mababali ang kanyang paa. Dahil sa matinding kawalan ng pag-asa, naglakad-lakad si Golden Leg sa kalsada. Napadaan siya sa isang lugar kung saan may naglalarong soccer at doon siya napaisip sa mga magagandang alaala ng kanyang nakaraan. Habang nakatingin, may narinig siyang boses na nagsabing mali ang paraan ng paglalaro ng mga iyon. Paglingon niya, nakita niya ang isang basurero na nag-iinat ng kanyang mga paa. Bigla itong tumalon sa paraang napakadramatiko, dahilan para mapanganga si Golden Leg. Lumapit siya rito na tila muling nagliyab ang kanyang pagnanais, pero sa sobrang lapit, parang literal na napaso pa ang kanyang mukha. Nagpakilala ang lalaki bilang si Sing, isang tagapagtaguyod ng Shaolin Kung Fu, at iniabot pa sa kanya ang isang mukhang kahina-hinalang business card. Pinilit siyang kumbinsihin ni Sing na napakahalaga ng Kung Fu at kung matutunan ito ng lahat, mas gagaan ang buhay tulad na lang ng isang babaeng nadulas sa balat ng saging. Sa isip ni Golden Leg, kalokohan lang ang lahat kaya binato niya si Sing ng lata ng beer. Ngunit sa halip na tamaan, sinipa ito ni Sing ng napakalakas kaya agad itong naglaho sa paningin. Akala ni Golden Leg ay guni-guni lang ang lahat, kaya naghiwalay na sila ng landas. Samantala, ipinakita naman ni Sing ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagtulong sa isang tao na maglipat ng refrigerator. Matapos iyon, kinuha niya ang perang nakuha mula sa kanyang pagbabasura at nagtungo sa isang restaurant upang pumasok. Si Sing sa isang restaurant para bumili ng tinapay. Doon, namangha siya nang makita ang isang babaeng nagngangalang Mai, na gumagawa ng buns gamit ang kanyang husay sa Tai Chi. Inihahagis niya ang masa sa ere at sinasalo ang mainit na kawali gamit ang kanyang mga kamay. Sinubukan ni Sing na bumili kahit kakaunti lang ang pera niya. Nambola pa siya, sinabing napakaganda nito pero matatag na tumanggi si Mai na pagbilhan siya. Dahil wala na siyang ibang magawa, inalok ni Sing ang kanyang sirang sapatos bilang deposito. Kahit na sa itsura pa lang, parang ikaw pa ang kailangang bayaran para itapon ang mga iyon. Sa huli, sinubukan niyang kumbinsihin si Mai sa kakaibang paraan kumanta siya sa gitna ng kalsada. Nabigla ang lahat sa ginawa niya pero maya-maya naging parang nakakahawa ang kanyang ritmo. Isa-isa nakisabay ang mga tao sa kanyang katawa-tawang sayaw. Biglang natigil ang lahat ng sumugod palabas ang may-ari ng restaurant at pinagalitan ng mga tao, pinapaalis sila. Sinamantala ni Sing ang pagkakataon para tumakbo ng hindi nagbabayad, iniwan ang kanyang sapatos. Kinuha naman iyon ni Mai at basta na lang itinapon sa basurahan. Pagkatapos nito, hinanap ni Sing ang una niyang kapatid, na si Ironhead, na nagtatrabaho sa isang nightclub. Ikinuwento niya ang plano niyang gawing popular ang Shaolin Kung Fu gamit ang pagkanta at pagsayaw. Pero imbes na suportahan siya, pinaalis lang siya ni Ironhead at sinabing kalimutan na ang kanyang mga pangarap, lalo na, wala man lang siyang maisuot na sapatos. Habang nag-uusap sila, dumating ang boss ng club at walang habas na hinampas si Ironhead ng bote ng beer, saka pinabalik sa trabaho. Sa desperasyon na mapahanga ang amo, iminungkahi ni Ironhead na si Sing ang mag-perform sa entablado para sa aliwan ng mga customer. Pero hindi ito pinansin ng boss sa halip, pinasama pa siya sa entablado at muli siyang hinampas ng bote. Umakyat sila sa stage at nagsimulang mag-perform pero napakapangit ng kinalabasan. Nabigla ang mga tao sa kanilang ginagawa at hindi nagtagal, umakyat ang mga customer sa entablado at pinagtulungan silang bugbugin.
你唱咩啊？唱得喊驚啊！鐵頭功，鐵頭功啊！Sinubukan ni Singh na lumaban pero ayaw niyang mawala ng trabaho ang kanyang kapatid, kaya hinayaan na lang niya ang sarili hanggang sa mawalan siya ng malay. Samantala, habang umiihi sa pampublikong lugar si Golden Leg, napansin niya ang isang lata ng beer na nakabaon sa pader. Naalala niyang iyon ang parehong lata na sinipa ni Singh. Sinubukan niyang hugutin ito, at habang ginagawa niya iyon, unti-unting nabasag at nag-crack ang pader, parang binubuksan ang eksena ng isang paparating na labanan. Sa loob ng nightclub, kaharap ni Singh ang mga customer na ngayon ay nagmistulang mga gangster. Matapang niyang sinabi na dapat silang humingi ng tawad sa kanilang kawalang galang. Pero imbes na makinig, tinawanan lang siya ng mga ito at agad siyang sinalakay. Sa simula, pinipigilan pa ni Singh ang kanyang sarili, kahit halatang napakalakas niya. Ngunit hindi tumigil ang mga kalaban at patuloy siyang inatake. Sa gitna ng gulo, sinipa ni Singh ang isang soccer ball papunta sa isa sa mga kalaban. Sa lakas ng tama, tumilapon ito palayo. Maya-maya, bumangon muli ang lalaki, akala. Nang lalaking tinamaan ng bola ay ayos lang siya, pero ilang sandali lang ay bigla siyang nagsuka. Hindi pa roon natapos sinipa muli ni Singh ang bola, at sa lakas nito, nabasag pa ang mga konkretong pader habang isa-isang tumilapon ng mga gangster. Dahil dito, tuluyan silang natakot sa kapangyarihan niya at nagmakaawang patawarin sila. Ngunit kahit natalo niya mga kalaban, mabigat pa rin ang loob ni Singh dahil bigo siya maipalaganap ang kung fu. Kaya naglalakad siya sa kalsada, tahimik na nagmumuni-muni habang umiinom ng milkshake. Doon siya natagpuan ni Golden Leg. Humingi ito ng pahintulot na tingnan ang kanyang paa at wala namang pakialam si Singh kaya pumayag lang siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Golden Leg ang tunay na potensyal ng lakas ni Singh. Kaya iminungkahi niyang gamitin ito sa paglalaro ng soccer. Nagulat si Singh sa ideya, pero kasabay ng pagkagulat ay ang posibilidad na magamit ang kanyang talento sa ibang paraan. Dahil dito, agad niyang hinila si Golden Leg at hiniling na turuan siya kung paano maglaro. Ngunit sinabi ni Golden Leg na kailangan muna niyang magkaroon ng maayos na sapatos. Kaya bumalik si Singh kay May para kunin ang kanyang iniwang sapatos. Sa una, sinabi ni May na itinapon na niya iyon dahil sira na. Halos mawala ng pag-asa si Singh. Pero bago pa siya tuluyang umalis, bigla na lang ibinato ni May ang sapatos pabalik sa kanya na ngayon ay maayos na at may mga sticker pa. Napangiti si Singh sa sobrang tuwa. Pagkatapos nito, pinuntahan niya ang kanyang mga kapatid. Isa-isa, hinihikayat silang sumali sa soccer team para maipalaganap ang Shaolin Kung Fu. Ngunit bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan at palusot. Para sa kanila, parang panaginip lang ang sinasabi ni Singh. Naging mahirap ang buhay nila matapos pumanaw ang kanilang guro. At dahil hindi nila nakita ang silbi ng kanilang mga kakayahan, tuluyan na nilang pinabayaan ang kanilang kung fu. Maging ang ika-6 na kapatid, na dating kilala sa liksi at kakayahang parang lumipad, ngayon ay hirap ng maglakad ng hindi natutumba. Akala ni Singh ay bigo siyang makumbinsi ang kanyang mga kapatid. Pero sa kabila nito, may naalala sila dahil sa kanyang mga salita ang dati nilang sarili. Sa kanyang gulat, isa-isa silang nagtipon sa bubungon sa isang dramatikong paraan. Handang magsimulang muli. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga kamay bilang tanda ng kanilang pagbabalik. Ngunit hindi naging maayos ang kanilang pagsasanay. Sa unang sipa pa lang ni Singh, diretsong tumama ang bola sa langit kaya kinailangan pa nila maghintay ng 2 oras bago ito bumagsak pabalik. Sinabihan siya ni Golden Leg na kailangan niyang matutong kontrolin ang kanyang lakas. Kumuha siya ng itlog mula sa ika-6 na kapatid at ibinato ito kay Singh. Pero agad itong nabasag nang tangkain niyang sipain. Nagwala ang kapatid at pilit sinubukang kainin ang natira, kaya kinailangan pa siyang hilahin palayo habang umiiyak sa kanyang mga itlog. Sumubok muli si Golden Leg at naghagis ng panibagong itlog, pero sa pagkakataong ito, sa pantalon ni Singh ito nabasag. Biglang nakaramdam ng panganib si Singh, kaya mabilis niyang ibinato ang isa pang itlog diretso sa bibig ng ika-3 kapatid. Ang nangyari tuloy ay parang nagkaroon ng hindi inaasahang French kissing na eksena na labis na ikinagulat ng lahat. Unti-unti nang nakokontrol ni Singh ang kanyang kapangyarihan, pero nabasag niya ulit ang itlog. Mabilis niya itong ibinato sa bibig ng ika-3 kapatid na nauwi sa isa pang nakakagulat na French kissing moment. Sa wakas, nagsimulang magpakita ng resulta ang kanilang pagsasanay. Si Singh ay nagpapakita ng halos hindi makataong galing sa paghawak ng bola, habang ang iba pang kapatid ay nakatitig ng namamangha sa kanya. Inilagay ni Golden Leg ang kanilang team sa unang kompetisyon laban sa isang kopo ng kilala sa kakaibang pamamaraan sa soccer. Nakakagulat, ang mga kasapi pala nito ay ang parehong mga thug mula sa nightclub na nakipaglaban kay Singh noon. Bago pa man magsimula ang laro, alam mo na may masamang mangyayari ang kapitan nila
ay patuloy na bumabagsak ng mga delikadong armas mula sa kanyang pantalon. Sa umpisa, normal pa ang takbo ng laban, pero sa mismong mga kilos at galing ng kalaban, halos imposible silang tatalunin ng ibang koponan. Biglang nagbago ang tono ng laban nang subukang makapuntos ang kalaban. Sabay-sabay nilang inatake si Singh gamit ang iba't ibang flying kick. Tumingin siya sa paligid at nakita ang kanyang team na isa-isa, hinadudurog. Ang buong stadium ay parang naging larangan ng digmaan. Habang sinusubukang tumakas ni Singh, isa sa mga kapatid niya ay naglagay ng kanyang pantalon sa isang stick bilang tanda ng pagsuko. Pinagtawanan sila ng kalaban at inutusan pang isuot ang kanilang underwear sa ulo bilang tanda ng pagkatalo. Nag-atubili ang kapatid, pero sa huli ay pinatawan niya ng kahihiyan ng kanyang sarili sa harap ng lahat. Nararamdaman ni Singh ang pagbabago sa paligid. Sabi niya kay Golden Leg na bumalik ng kanyang mga kapatid na ibalik ang kanilang mga kapangyarihan. Ang kanilang kahihiyan ay muling nagpaalab sa apoy sa kanilang mga puso. Tinangka ng kalabang koponan na umatake, pero wala silang laban sa lakas ng magkakapatid. Isa-isa nilang ipinakita ang kanilang natatanging kakayahan. Sabay nililibak ang kalabang koponan sa katawa-tawang paraan. Sinubukan nilang lampasan ang goalie, nakahawig ni Bruce Lee, sa pamamagitan ng paghagis ng kanilang sapatos, pero nahuli ito ng goalie at pinatalsik ang bola pabalik kay Singh. Tumalon siya at sinipa ang bola papunta sa goal ng kalaban. Nagtago ang mga kalaban sa takot pero tumama lang ang bola sa goalpost, kaya walang puntos. Sa kabila nito, nagdiwang si Singh at niyakap ang pagbabalik ng kanyang mga kapatid. Sa huli nagtipon ng mga dati nilang kalaban na ngayon ay inialok ding sumali sa kanilang team. Samantala, si Han ay abala rin sa pagbubuo ng kanyang bagong koponan at sinusubok ang kakayahan ng kanyang mga manlalaro sa ilalim ng tubig. Nagdulot ng malaking pagsabog sa pulang isang eksena sa ilalim ng tubig, na agad ring nagpaalala kay Han sa isang tawag sa telepono. Sinasabi rito na sinusubukan ni Golden Leg na makapasok sa isang kompetisyon. Agad siyang pumunta para makita ang Golden Leg at ang kanyang Shaolin soccer team, pero hindi siya namangha. Tumawa lang siya. Iniisip na walang kakayahan ang mga ito na banta sa kahit sino. Pinayagan niya si Golden Leg na sumali sa kompetisyon at binayaran pa ang entrance fee para lang makita siyang mapahiya. Sa harap ng publiko, sinubukan ni Han na pahiyain muli si Golden Leg, iniutos na punasan niya ang kanyang sapatos. Pero nakipaglaban ang buong koponan ni Golden Leg at sa isang nakakatawang pangyayari, nakuha pa nila ang sapatos ni Han. Pagkatapos nito, bumalik si Singh kay Mei para magpasalamat sa pag-aayos ng kanyang sapatos. Ipinakita niya sa kanya ang magagandang damit sa tindahan at hinihikayat siyang suotin ng mga ito para mas maging kumpiyansa at maipakita ang kanyang ganda sa buong mundo. Mahirap para kay Mei dahil may mga langaw na umiikot sa buhok niya pero pinangako ni Singh na magiging sikat siya kapag nanalo siya sa mga laban at ipapabili niya sa kanya ang lahat ng damit sa mundo dahil naniniwala siyang karapat-dapat siya rito. Ngunit lumalabas na si Singh ay palaging nagtatrabaho lamang sa lugar na iyon at pinangako ring linisin ang sahig bilang paraan para maipakita kay Mai ang mga damit sa kanilang unang kompetisyon laban sa Tofu team. Agad silang nakapuntos ng mabilis na para bang naniniwala ang kalaban na guni-guni lang ang nakikita nila. Sinubukan ng kalaban na protektahan ang kanilang goal pero patuloy lang ang challenge team sa pag-score kahit pa isama ang kanilang mga manlalaro sa goal kasama ang bola. Dumating sa balita kay Han ang mga resulta at labis siyang nagulat 42-0 ang score. Sa sandaling iyon, mabilis na sumikat ang koponan at tuluyang winasak ang lahat ng kalaban sa kompetisyon. Kitang-kita ang damdamin ni Mei sa mga mababait na salita ni Singh, kaya di pumunta siya sa isang babaeng mukhang nakakatakot na nagsasagawa ng plastic surgery. Sa personal na obserbasyon niya, kung ang hitsura ng babae ang basihan, magdadalawang isip siyang magpa-opera. Lalo na, iniisip ang mga bangungot na maaaring sumunod. Ipinagdiwang ng koponan ang kanilang tagumpay sa restaurant ni Mei at nagulat sila sa resulta ng make-up ng babae. Pinagtawanan nila ito na ikinagalit naman ng babae tulad ng inaasahan sa kahit sinong babae. Lumabas ang may-ari ng restaurant para sumigaw, pero sa pagkakataong ito, inilabas niya ang lahat ng galit niya sa babaeng nananakit sa kanya. Ang koponan ay parehong natakot at natuwa sa parehong oras. Tinatanong ni Mei si Singh kung gusto ba niya siya, at sinabi ni Singh na oo, pero may kapatid lang siyang babae. Bumalik si Singh kay Mei sa restaurant bago ang huling kompetisyon, pero laking gulat niya nang wala na ito. Tinanong niya ang may-ari kung nasaan si Mei, at sinabi nitong natanggal ito sa trabaho dahil sa ilang kadahilanan ng kanyang tinapay ay naging mapait at maasim sa mga nakaraang linggo. Kaya tinawala ang lahat ng customer. Kumuha si Singh ng isa sa mga buns na nakahulog sa sahig at tinikman. Sandali siyang tumigil at napagtanto malamang umiiyak si Mei habang ginagawa ang tinapay.
malinaw na ang nakaraang pag-uusap nila ay labis na nakasakit sa kanyang puso. Samantala, nagugi ang Shaolin team sa kanilang huling laban sa soccer field at nakapasok sa finals laban sa Devil team ni Han. Habang naghahanda, nakipagkita si Han kay Golden Leg at inialok muli ang pera tulad ng dati para lang maiiwasan ang kompetisyon. Tumanggi si Golden Leg na ikinagalit ni Han. Iniisip niyang sobra ang kasakiman ng kanyang karibal. Tumugon si Golden Leg na sakim siya pero hindi para sa pera. Nais niyang manalo at kuhaing muli ang pambansang kampyonato mula sa koponan ni Han. Dumating ang Shaolin team sa finals laban sa Devil team. Tumitig sila sa tropeo para sa unang pwesto, sabik na manalo, pero alam nilang kailangan munang talunin ang koponan ni Han. Sinimulan nila ang opensa, dumadaan sa lahat ng kalaban ng walang problema. Naipasa kay Sing ang bola at sinipan niya ito ng buong lakas, pero walang kahirap-hirap itong napigilan ng kalaban ng goalie nila ay nakapakit ang isang kamay. At sa isang iglap, ibinalik ang bola at hinamon si Sing na subukan ulit. Sinubukan niya ang isang trick shot, pero nabigo siya dahil sobrang bilis ng goalkeeper. Sa ikatlong pagkakataon, inilaan niya ang lahat ng enerhiya sa sipa, ngunit nagawa lang niyang pilitin ang goalie na gumamit ng dalawang kamay. Tumawa si Han sa ipinakitang diferensya sa lakas. Alam niyang pinalakas niya ang kanyang koponan sa pamamagitan ng droga bago pa man ang laro. Ipinasa ng goalkeeper ang bola sa kabilang dulo ng field. Tumama ito sa goalie ng Shaolin team at itinulak siya sa lupa. Agad na sinubukan ng kalaban na mag-shoot ng goal, na nagpadapo sa doppelganger ni Bruce Lee. Kumilos itong normal pero malubha ang sugat sa kaliwang kamay. Sumipa muli ang kalaban, mas malakas ang puwersa, at tinamaan si Bruce Lee as lookalike ng bola ng husto, kaya di bumagsak siya sa lupa. Pinilit ng kalabang koponan na si Palike tumama sa mukha niya ang bola at lumipad siya paakyat sa likod ng field. Doon inihayag ni Han ang kanyang tunay na plano. Hindi niya layuning manalo sa pamamagitan ng pag-score, kundi sa pamamagitan ng pagkapinsala sa mga manlalaro ng kalaban. Binayaran niya ang referee upang huwag tawaging foul ang anumang nangyari. Patuloy ang Devil team sa pag-atake sa Shaolin team at marami sa kanila ang nasugatan ng malubha. Sa kabutihang palad, bago pa makapinsala ng higit, tinawag ng referee ang halftime. Dahil sa takot, iilang manlalaro ang umalis sa team. Nagngit-ngit sa galit si Sing sa nangyayari at sabay-sabay na nakipaglaban ang mga kapatid kay Golden Leg sa gitna ng matinding panghihirap. Alam nila na kung masusugatan pa sila, madidisqualify sila sa kompetisyon. Tumuloy ang ikatlong kapatid na maging tahimik ang lahat at nagboluntaryong maging goalie, pinakapeligrosong posisyon sa ngayon. Sinubukan ng koponan na ipagtanggol siya gamit ang kanilang kaalaman sa Shaolin. Pero isa-isang nadudurog sila parang bowling pins. Lahat ng puwersa ng Devil team ay nakatuon sa goalie at binabagsak siya ng sunod-sunod na kicks. Unti-unti siyang napapalapit sa goal line habang natutuklap ang kanyang damit sa init ng apoy. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nagawa niyang mahuli ang bola mula sa Devil team at tumutok sa isang pagkakataon. Sumasabog ang koponan patungo sa goal ng kalaban at nakagawa si Sing ng shot sa goalie. Tumalbog ang bola sa kabilang direksyon, pero agad na itapon palabas nang tumama ito sa post. Sinabi ni Han sa kanyang team na gamitin ang final attack at sinalaki nila ang goalkeeper ng napakalakas na puwersa. Nahadlangan niya ang bola pero natumba sa epekto ng shockwave. Dahil kulang na sa manlalaro, napilitang madisqualify ang Shaolin team. Pakiramdam nila, tuluyan nang nawala ang lahat ng pag-asa. Biglang lumitaw si Mei sa harap nila, may bago siyang gupit na para bang galing sa ibang planeta. Nagboluntaryo siyang maging goalie pero tumanggi si Sing, sinasabi na masyadong delikado para sa kanya. Napansin niya ang sapatos ni Sing na sira, kaya ibinigay niya sa kanya ang lumang sapatos na inayos niya at nilagyan pa ng mas maraming sticker. Dramatikong naglakad si Mei patungo sa goalpost, ngunit agad na nawala ang pag-asa ng koponan nang tumama ang ulo niya. Tumayo siya sa tabi ng goalie ng kalaban. Wala nang magawang team kundi ibaba ang kanilang ulo sa hiya habang tumakbo si Mei pabalik sa kanyang posisyon sa goal. Sinubukan niyang ipasa ang bola sa kanyang mga kakampi, ngunit nauwi ito sa paa ng kalaban. Sumigaw ang buong koponan sa sakit at pangamba nang ituon ng forward ng Devil team ang lahat ng kanyang lakas sa isang malakas na sipa, diretso kay Mei. Ngunit gamit ang kanyang tai chi, pinabalik niya ang enerhiya at ginawang sarili niyang kapangyarihan. Namangha ang lahat parang naglalaro lang siya sa bola, walang hirap. Tumitig si Sing kay Mei na puno ng pagmamalaki at ngumiti siya pabalik sa kanya. Itinapon ni Mei ang bola sa ere at sumipa si Sing ng buong lakas sa huling atake. Ang puwersa ng sipa ay naging isang malakas na tornado na winasak ang lahat ng miyembro ng Devil team pati na ang kanilang dangal. Galit na galit si Han dahil natalo ang kanyang koponan. Sa kanyang pagkabaliw sa galit, natumba at nagroll pababa sa stadium. Samantala, nagdiwang ang Shaolin team sa kanilang tagumpay. Habang nagdiriwang, nakatingin si Sing kay Mei nang may pagmamahal sa kanyang mga mata. Dinala si Han sa bilangguan matapos makulong dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na substansya para sa kanyang koponan. Ilang sandali ang lumipas, nagjo-jogging si Sing sa kalsada, suot pa rin ang sapatos na inayos ni Mei. Nakita niya ang parehong babae na nadulas at nahulog sa simula ng kwento,
Ngunit ngayon, nahuli niya ang sarili gamit ang kung fu sa isang stylish na paraan. Ngumiti si Sing nang makita pa ang mas maraming tao na gumagamit ng kung fu sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Labis ang kanyang kasiyahan tagumpay niyang naipalaganap ang kung fu sa lahat. Kaya, paano sa tingin ninyo ang pelikulang ito? Ipaalam sa akin sa comment sa ibaba at kung nagustuhan ninyo ang video ko, pindutin ang like at mag-subscribe para sa iba pang videos. Kita-kits sa susunod!